Okay, so magandang tanghali. Ngayon ay January 28, 11:20 ng umaga. So ang gagawin natin, tulad ng nabanggit ko sa inyo, kahapon nilagyan na natin ito ng tubig. So hindi siya sobrang pantay-pantay, yung iba sobrang mas mataas ang konti. Pero go na yan. So ito yung ating magic na panghalo. Okay, so lagyan lang muna natin lahat ng master blend. Yan, MBA. Kasi yung A ko is calcium nitrate. So ito ay 100 grams. So kung tatanungin nyo ako kung gaano karaming calcium nitrate in 1 liter of distilled water, 250 grams of calcium nitrate sa 1 liter of distilled water. Yun yung concentrated solution ko. Tapos 100 ml yung nilalagay ko kada box. So estimate ko nasa 40 liters yung mga containers ko. So ayan, medyo challenging lang kasi isang kamay lang gagamitin natin, pero lalagay ko lang yan dyan. Okay. Tapos mamaya lalagyan ko lang ulit to ng 100 ml na Master Blend A. Yan, yun lang. Tapos para pagdating ko kasi dito sa taniman, hindi na ako masyado nahihirapan sorry. Hirap kasi pag isang kamay lang eh. Yan. So ang dala natin ngayon ay 5 piraso. Ayan, 5 piraso. So nangyari pala dati, nung nagsasarin ako ng concentrated solution, nailagay ko dito sa container ng Master Blend A ay yung nutrient solution ko ng B. So anong gagawin natin pag ganun, pag nagkamali kayo ng sali na concentrated solution? Kasi may mga ano ba to residue. Ayun no, may mga residue pa ng calcium nitrate. So ang ginawa ko is tatapon ko na agad yon, kasi magre-react yung calcium nitrate dun sa ano natin, sa nutrient solution ng B, which is magnesium sulfate tsaka yung Master Blend mismo. So tapon mo na, tapos pagkatapon mo, banlawan mo lang ng ano. Ang ginawa ko, binanlawan ko lang ng tap water. Pero kung gusto mo mas safe, distilled water yung ipambanlaw mo. Tapos yun, kahit hindi ko na pinatuyo, sinalinan ko na siya ng tamang nutrient solution, which is calcium nitrate, yung A. Ewan ko kung nagets nyo, pero ganun yung nangyari. Pero tap water lang yung ginamit ko nung binanlawan ko siya. Nagkamali kasi ako ng salin. Ayan. So after natin yung ganyan-ganyanin, ay tawag dito, haluin na natin siya. Pero tapusin lang muna natin. Ayan. So pasensya na kung hindi maganda yung pagkaka-video, tiis-tiis na lang. Tapos mamaya bago ako umalis, tingnan ko kung ma-drain ko to, kasi kailangan gamitin ko muna tong natirang mga nutrient solution, pandidilig ko sa mga halaman dito. Ayan, mga tanglad, mga flowers. Tapos tingnan natin kung lalagyan din natin yun, yung yung neglected nating bottled water setup. So ayan, so nalagyan ko na siya. So anong gagawin natin next? So gamit ang ating napakalupet at high-tech na panghalo. Hindi naman siya sa halong-halo eh. Yung iba halong-halo talaga eh. Ako, 10 ikot. O, nakakato na tayo. O, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yun, ganun lang. Tapos, yun tayo sa kabila. So, paulit-ulit na lang yan. So, i-cut ko na lang muna yung video para bumilis. Sa susunod naman natin is yung ating B solution, ha? O, sige. So, wait lang.
Okay, so ngayon, hindi ko na pinakita sa inyo, pero ito, ito na yung last na solution B. So, wala namang kakaiba. Patulad lang ng ginawa natin kanina. Lalagyan mo lang yan dyan. Tapos, hindi ko pa nahalo. So, hahaluin ko na lang. So, para lang makita nyo yung itsura niya, ay nilagay natin yung mga box dito. Yung mga takip na yan siya. So, kailangan pa nating haluin yan. Yan. Tapos, ayun na. After ko siyang haluin, ano ba ngayon? 11. So, wala pang 12. Mamayang mga 4 PM, 5 PM ay magta-transfer na tayo dito para medyo maliwanag-liwanag pa. Nung last time kasi ginabi na ako. So ngayon, ganon. So that's it. And hopefully, hindi sila malagyan ng trips. Kasi ito may konting damage ng trips. Pero hayaan na lang muna natin, tingnan natin kung ano mangyayari. Pero ayun, for harvest na. So may mga orders naman tayo. So ito ay 75 kasi 15 kada 15 heads per box. So 5 yan. So meron tayong 75 heads. At kung 100% yung germination natin, tas okay naman sila, so meron tayong excess na 5 heads ng lettuce. Yun yung mga excess natin. So ayan. So mapansin nyo may mga basa-basa dyan, no? Kasi parang yung capillary action, yung tubig pumupunta dito sa ating plastic lining, tas dito napupunta sa baba. Ayan. Wala naman siyang butas. And huwag kayong mag-alala, hindi naman ganun kabilis yung capillary action niya para maubos ka agad to. Aabot naman yan hanggang lumaki yung lettuce nyo. At matatapos din yung capillary action basta bumaba na yung level ng tubig. Ngayon kasi mataas eh, yan mapansin nyo. Parang half inch nandun na siya sa pinaka taas. Yan. So katulad ng kanina, haluin ko lang siya. Kanina 10 times, gawin natin ngayong mga 12 times. So yan, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9, 10, 11, 12. So ayan, so kung mapansin nyo rin, hindi tayo gumamit ng pH down. Ito na yata yung pangalawang batch ko na hindi ako gumamit ng pH down. So lahat ay master blend at walang pH down. Kung pangalawang batch to, ayan, wala mga pH down yan, yung mga bago nating tanim. Okay, so yun lang, para maghahalo na lang naman ako dito, so hindi nyo naman kailangan makita pa yon. And hopefully, may na-share akong kakaiba. Pero tulad ng lagi kong sinasabi, ang preparation natin is lagyan mo siya ng tubig, hayaan nyo siyang sumingaw yung chlorine. Pero kung gahol na kayo sa oras, bago pa sumingaw yung chlorine, pwede nyo nang haluan ng nutrient solution. Pasingawin nyo at least 2 hours kung kaya. Mas maganda 12 hours bago nyo lipatan. At pag maglilipat kayo ng tanim, better is yung hapon. Para kung may stress man yung halaman, makaka-recover siya overnight. Para pagdating ng umaga, ready na siya para tanggapin yung outdoor sunlight. So yun lang. Thank you very much and see you next update. Bye-bye!